Good morning po, Sister Doribet. Sa mga pagpalang umaga po sa inyong lahat. Sige po, bago po tayo magsimula, Panginoong Hesus, kami po'y nagpupuri po sa iyong pangalan. Panginoon, Banal na Espiritu Santo, ikaw po Panginoon ang manguna sa gawain ito. Panginoon, itago niyo po ako sa inyong likuran. Panginoon, gamitin niyo lamang po akong instrumento para po maipahayag po ang inyong salita. Panginoon, give us knowledge, wisdom, and understanding. Bigyan mo kami ng presence of mind. Tanggalin mo ang espiritu ng antok sa bawat isa, Panginoon. At Lord, tunay nga po, Panginoon, na ang mensahe po na ito ay maging buhay at patotoo po sa amin bilang mga Kristiyano. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming dalangin at samo sa matamis na pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen. The Holy Spirit as a seal. Sabi po sa Ephesians 1:13. Sige po. And you also were included in Christ when you heard the message of truth, the gospel of your salvation. When you believed, you were marked in Him with the seal, the promised Holy Spirit, who is a deposit guaranteeing our inheritance until the redemption of Christ. Di po mabasa. Wait lang po. In the Bible, the Holy Spirit is referred to as a seal that marks and secures the believer. Paano po ba natin malalaman na tayo ay tunay na Christian na? Sabi po dito, ang katibayan ng banal na espiritu ay ang patunay ng ating kaligtasan. Sa sandaling maligtas ka sa pamamagitan ng iyong pananampalataya kay Kristo, darating ang Espiritu Santo upang mabuhay sa ating espiritu. Ginagawa niya ang espiritu bilang kanyang tahanan. Sabi po dito, ang selyo ng banal na espiritu ay mahalaga sa bawat Kristiyano na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. So para po ba natin bilang isang Kristiyano malalaman na kapag tayo ay isang mananampalataya na ay selyado na po tayo ng banal na espiritu? Meron po tayong tinatawag na tatlong proseso. Una po, hindi naman po agad-agad tayo napupuspos ng banal na Espiritu Santo at agad po tayong nananampalataya kung hindi po natin napapakinggan ang salita ng Panginoon. Kung sa paano po tayo nakakilala sa Panginoon, di ba po, napakinggan po natin yon. Sabi po dito, ang napakinggang salita patungkol sa mabuting balita tungkol sa salvation, patungkol po sa Panginoong Jesus. Di ba? Pagka sinishare po yung word of God sa atin kapag tayo po'y nangangaral sa ibang tao, sino po ba ang Panginoong Hesus? Bakit natin siya ipinapakilala sa iba? Ano ba ang purpose? Bakit natin kailangan makilala ang Panginoong Hesus? Sino ba siya bilang Diyos? Doon po, naririnig natin ang katangian ng Panginoong Hesus kung sino ba siya bilang isang Diyos. Ayun yung po yung mga salitang napapakinggan. Pangalawa, pagkatapos po nating mapakinggan ang salita ng Panginoon, ito na po yung tinatawag na meron na po tayong pagsampalataya, believing in Him. Ang kaligtasan ay matatanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus bilang ating Panginoon. At kapag narinig na po natin yung salita, kung sino pa talaga si Jesus Christ sa buhay ng isang tao, sino ba siya, ano bang meron siya bilang isang Diyos, sasampalataya po tayo. Tama po? Dahil napakinggan natin ang pangalang Jesus, sumampalataya tayo na siya ay isang Diyos na tagapagligtas. Pagkatapos po nating sumampalataya, tinanggap na po natin siya sa ating puso, pinapasok na po natin siya sa ating puso bilang Diyos sa tagapagligtas. Dito po pumapasok yung selyo o yung sealed with the Holy Spirit. At kapag tayo ay sumampalataya, matatanggap natin ang banal na Espiritu. Kaya po mahalaga po talaga yung mark ng Holy Spirit sa ating bilang isang Kristiyano. Sa madaling sabi po, kapag sumampalataya tayo sa salita ng Panginoong Hesus, tayo ay mamarkahan niya bilang anak sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Sige po, meron po tayong apat na paraan para po matukoy po natin kung paano po ba tayo minamarkahan ng banal na Espiritu Santo. Una, confirms ownership. The Holy Spirit as a seal it confirms ownership. The Holy Spirit is God's seal on our lives. He is the guarantee that we belong to Him. When we are filled with the Holy Spirit, we are marked as His possession.
Okay po? Kapag po tayo ay minarkahan na ng Panginoon sa pamamagitan po ng banal na Espiritu Santo, sabi po dito, meron po tayong garantiya na tayo ay kanya na bilang pag-aari po niya. Sabi po dito sa 1 Corinthians 6:19 to 20, do you not know that your bodies are the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God? You are not your own. You were bought at a price. Di ba po, alam naman po natin yung sakripisyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Kaya ito pong katawan nating ito, hindi na po atin ito. Tinubos na po tayo ng ating Panginoon. At dito po sa katawan na ito po ang templo ng banal na Espiritu Santo. Kaya itong katawan na ito, bilang tinanggap natin siya bilang Diyos na tagapagligtas at nabayubay doon siya sa krus ng Kalbaryo, binili niya na tayo sa kanyang dugo at hindi na po tayo dapat namumuhay sa kasalanan. Kaya nga sabi po dito your bodies are temple of the Holy Spirit. Kaya mahalaga po na hindi na po tayo nakikiayon sa mga pita ng laman, sa lust of the flesh, lahat po ng uri ng kasalanan. Dahil mahalaga po, ito po yung templo natin eh. Ito po yung templo ng banal na spirito na nananahan po sa atin. Kaya ang sabi po niya dito, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo ng sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Kaya sabi po dito, no, yung katawan po natin, ginagamit po natin bilang pagpaparangal po sa Panginoong Yesus. Hindi po porket tayo ay markado na ng banal na Espiritu Santo, ay lisensyado na po tayong gumawa ng kasalanan, kundi dapat gumawa po tayo ng tama. Yung sin po, kung i-aano po natin, aaralin po nating maigi, bakit ba kailangan ba natin ng selyo? Halimbawa po kung iano po natin sa ari-arian po natin, no? Halimbawa po, bahay. Paano ba malalaman ng isang tao na pag-aari mo yung bahay na yan? 'Di ba meron po tayong tinatawag na titulo na nakapangalan po sa iyo. So hindi po natin pwedeng sabihin na pag-aari natin ng isang bagay na wala tayong katunayan na pag-aari po natin yun. Kasi pwede po tayong ma-question dun. Sino sabing pag may-ari mo to, eh wala ka namang may papakitang titulo. Kaya pag meron po tayong titulo ng bahay, ibig sabihin po, possession po natin yun. Pag-aari na po natin yung bahay na yun. Ganun din po sa buhay mag-asawa. Halimbawa po, lahat naman po tayo dito kung may asawa na, paano mo sasabihin sa ibang tao na asawa mo yun? Meron tayo din na tawag na marriage contract. Kasal tayo, may mga witnesses, kaya masasabi natin na ang asawa mo ngayon, asawa ko ngayon ay asawa po natin. Meron tayong katunayan na tayo ay asawa nila. Kaya nga po ganun din po bilang Kristiyano eh. Kapag po tayo ay sumampalataya, napakinggan po natin yung salita ng Panginoon, sumampalataya tayo, binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon. Ayun yung ginagarantiya niya na tayo ay selyado ng banal na spirito. Ito po yung sa mga tunay na nananampalataya sa Kanya, pinagkakaloob po ng Panginoon ng Holy Spirit. Kaya nga po sabi dito, the Holy Spirit mark us as God's property. Di ba po napakasarap pakinggan na kapag tayo sumampalataya po sa Panginoon, tayo po ay pag-aari ng Panginoon. At binibigyan niya tayo ng kapangyarihan na mabuhay bilang kanyang anak dito sa mundo. So, next po, the Holy Spirit as seal confirms our new identity. Alam naman po natin dito, sinabi po dito, the Holy Spirit not only mark us with the ownership, hindi lang po tayo pag-aari. Once na tinanggap po natin ng ating Panginoon, but also give us new identity in Christ. Magkakaroon na po tayo ng new identity. We are no longer defined by our past, our failures, or our sin. We are now children of God. Kaya nga po kapag narinig natin yung salita ng Panginoon, sumampalataya tayo, nililinis na tayo ng kanyang dugo sa lahat ng ating mga kasalanan, tinanggap natin siya sa puso natin, magkakaroon po tayo ng new identity. Kaya nga po sabi dito kapag tinanggap natin ng Panginoon, kaya't kung nakipag-isa na kayo, sabi po sa 2 Corinthians 5:16, na kay Kristo, ang isang tao ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip,
ito ay napalitan na ng bago. Kaya hindi na po tayo dapat namumuhay sa dati po nating mga gawi. Hindi na po tayo namumuhay bilang Kristiyano sa dati nating mga ginagawa. Na hindi sinasabi po natin na tinanggap na natin ng Panginoong Jesucristo. Nasa atin na ang banal na Espiritu Santo, pero gumagawa pa rin po tayo ng hindi tama. Hindi po nakalulugod po yun sa Panginoon. Kaya once po na tinanggap natin ang Panginoon, ang luma nating pagkatao nalubog na at magkakaroon na po tayo ng new identity. At pinatutunayan po ito sa Romans 8:16. Sa madaling salita, pinagtitibay ng Romans 8:16 na ang banal na espiritu ay isang selyo at tayo ay magiging literal na anak na ng Panginoon. So pag tayo ay literal na anak, meron na tayong assurance po ng salvation dahil tinanggap po natin siya at magkakaroon din po tayo ng mga eternal blessing. Once na tinanggap po natin ang Panginoong Hesus bilang Diyos at tagapagligtas, bilang ating Panginoon, meron po tayong eternal blessing. Ano po ba yung gusto nating makamit? Iba po yung buhay na walang hanggan. Yun po yung inaasam-asam ng bawat mananampalataya. Magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon lamang po tayo ng buhay na walang hanggan kapag tinanggap po natin ang ating Panginoon at binigay po niya sa atin ang banal na Espiritu. The Holy Spirit assures us that we are part of God's family. Kaya nga po, wait lang po. Kaya po kapag ka nasa atin na ang pagsama ng banal na Espiritu, tayo po talaga ay nakasisigurado. Meron na po tayong katunayan na tayo po ay selyado na ng Panginoon at ituturing niya tayong kapamilya na bilang isang anak. Kaya po mahalaga po talaga na pinagbubulay-bulayan po talaga natin kung talagang ang Panginoon ba ay Panginoon pa talaga natin sa isip, sa puso't kaluluwa, hindi lamang po sa salita. Kasi kapag alam mo sa sarili mo na tinanggap mo na ang Panginoon, makatitiyak po tayo na meron po tayong gantimpala sa Kanya, hindi lang po gantimpala, no? Kasi hindi lang din dapat po natin ina-after yung, ay, save na ako, ay, ano na po ako. Marami pong mga hindrances na pwedeng mangyari para po yung salvation po natin ay hindi po natin matanggap agad-agad kasi may mga pagsubok pa rin po tayong mararanasan. Kaya nga sabi, magkakaroon po tayo ng assurance of salvation, mga eternal blessing kapag tayo ay nasa presensya ng banal na Espiritu. Kaya po mahalaga po palagi na alam po natin na yung presence ng Holy Spirit ay nasa atin po. Sige po. Next po. The Holy Spirit as seal. Okay po. The Holy Spirit seals protects us from the enemy. Parang letter C pa lang po ako, Sis Glenda. Okay po. Sabi po dito, the Holy Spirit seal protects us from the enemy. Tama ba? Letter D na po ba ako? Pabalik nga po, Sister Glenda. Sa letter C po. Sabi nga po dito, the Holy Spirit presence seals our salvation. When we experience the Holy Spirit presence in our life, it is a reminder that our salvation is certain. The Spirit gives us confidence that despite our weakness or failures, God is faithful to complete the work He has begun in us. So, sinasabi po dito na kahit na nasa atin ang banal na Espiritu, meron pa rin po tayong mga kahinaan. Magkakaroon pa rin po tayo ng mga failures. But it doesn't mean po na hindi po tayo sinasamahan ng Panginoon. Kaya nga sabi dito, the Spirit give us confidence that despite our weakness or failures, God is faithful to complete the work He has begun in us. Mabuti pa rin po ang Diyos. Alam po natin na sa kabila ng mga pagsubok na mararanasan po natin, nandiyan po ang pagsama ng banal na Espiritu. Kaya po ako kapag aalis po ako sa umaga, Lord Jesus, Holy Spirit, ikaw na po bahala sa buong maghapon ko. Kasi hindi ko po alam kung ano mangyayari sa buong maghapon, sa trabaho, sa pamilya. Pinagkakatiwala ko po lahat sa Kanya. Gusto kong maranasan yung presensya ng Holy Spirit palagi. Sabi po dito,
Being confident of this, that is he who began a good work in you will carry it. At tatapusin po ng Panginoon kung ano po yung nasimulan niya. Ang tanong ko po dito sa number 3, puwede bang mawala ang pagsama ng banal na espiritu? Kung babalikan po natin sa Old Testament, yung nangyari po kay King Saul, 'di ba po? Nawala yung pagsama ng Espiritu Santo sa kanya dahil po sa katigasan po ng ulo ni King Saul. Tama po ba? Sabi po dito na walang presensya ng banal na espiritu dahil sa paulit-ulit na hindi pagsunod. Meron siyang rebellion at yung direction ng Panginoon nire-reject niya, pati yung utos ng Panginoon. Kung babalikan po, hindi ko na po masyadong Kaya nga po sabi po dito, nawawala ang presensya o pagsama ng Panginoon kapag tayo ay hindi na sumusunod sa Kanya. Kagaya nga po ng nangyari din po sa wilderness kay Moises. Kung hindi mo rin naman kami sasamahan, Panginoon, hindi na lang kami tutuloy. Bakit? Bakit po nawawala? Kasi nga po, sa hindi po natin pagsunod. Nire-reject po natin yung God's word, pati yung command ng Panginoon. Kaya kung ikukumpara po natin kay King David, bakit naman po si David, alam naman po natin yung history ni David po, no? Kahit siya ay tinawag na ng Panginoon, meron pa rin siyang mga pagkakasala. Anong kinaibahan niya kay King Saul, kay King David? Kasi si King David po, after po niyang magkasala, nagkakaroon po siya ng immediate or genuine immediate repentance. 'Di ba po? Aaminin niya sa sarili niya, Panginoon, nagkasala po ako. Well, si King Saul naman po, hindi. Sinisisi niya yung mga tao. Eh, sinabi ng mga tao, ganito gawin. Tama po ba? Gano'n. Kaya mas mahalaga po sa atin na kapagka alam naman po natin na we are not perfect, tao lamang po tayo, nagkakasala. Alam ng banal na espiritu na kapag tayo po'y nagkakasala, immediate repentance, 'di ba? Nagkakaroon po tayo ng conviction. Kapag mali yung ginagawa natin, meron pong conviction. Kaya po mahalaga po talaga na sinusunod natin yung budhi natin kasi siya po'y nakakaalam kung tama o mali yung ginagawa natin. Kaya napaka-ano po talaga ng Holy Spirit. Thankful po ako na talagang despite sa mga failures ko sa buhay, maaga nga po akong ayan, ah, marami rin po akong kasalanan, ganyan. Pero nung tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko, talagang 'pag alam ng Panginoon na anak ka niya, gagawa siya ng paraan para makapanumbalik ka po sa kanya. Kaya talagang talagang ang Panginoon talaga ay mabuti po. Kaya sabi po dito, hindi nawawala ang Holy Spirit sa mga tunay na mananampalataya. Maaaring ang Holy Spirit kapagka dini-disobey po natin siya, tinutulak natin siya palayo 'pag may mga kasalanan po tayo. Kaya po dapat na hindi po natin hinahayaan na mag-grieve yung Holy Spirit sa atin. Ano po ba yung way na nagi-grieve po yung Holy Spirit? Kasalanan, tama po? Kapag tayo po ay gumagawa ng kasalanan. Kaya nga po sa'kin sa buhay po mag-asawa, kapag may desisyon po ako na hindi ko po sinasabi sa asawa ko, halimbawa mga simpleng bagay, parang ang laki na ng kasalanan ko, eh. 'Di ba po ayaw ng Panginoon ng sinungaling. Kaya kaya minsan kahit nasanay ako sa sarili ko na nagdedesisyon, eh, may asawa ka na, eh. Hindi na sarili mo lang ang iintindihin mo, eh, pati na rin yung feelings ng asawa mo, eh. Hindi po tayo puwedeng magtago sa kanila, eh, kasi kalahati ng buhay mo, iisa na kayo, hindi na kayo magkaibang tao. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, mag-practice ako ng lagi kong i-o-open up sa asawa ko. Kailangan lagi akong tapat, anumang mga desisyon ko sa buhay. Kasi kung magsisinungaling ako sa kanya, para na rin po ako nagsisinungaling sa Diyos. Kaya po ayun po yung i-practice po natin. Tsaka sabi nga po dito, 'di ba? Templo tayo ng banal na espiritu. Hindi na po dapat nananahan sa atin yung mga kasalanan. Dapat ang nananahan po sa atin yung banal na espiritu na yung body po natin ay nakaka-glorify po sa Panginoon. Kaya sabi po dito sa Philippians 1:6, tatapusin ng Panginoon kung ano ang nasimulan niya sa atin. Sige po, next po. The Holy Spirit seals protects us from the enemy. Alam naman po natin 'yan bilang mananampalataya 'no, wala naman pong ibang ginawa ang diablo kundi magnakaw, pumatay at manira.
Kaya nga po kapagka po tinanggap na natin ng Panginoong Jesucristo bilang isang Diyos at tagapagligtas, naririyan po ang kaaway. Sige po, basahin po muna natin. The Holy Spirit protects us from the enemy and keep us safe in the Father's hand. 'Di ba po? Sabi niya po dito, kapagka binigay na natin ang buhay natin sa Panginoon, mag-e-expect po tayo, nagagawa talaga ang paraan ng kaaway para muli niya tayong maagaw. Pero sabi dito ng Panginoon sa John 10:28, 20:29, I give them eternal life and they shall not perish. No one will snatch them out of my hands. Alam naman po natin ang kaaway, deceiver. Kung ano-anong binubulong po niya sa atin, "Uy, ganito yung kasalanan mo." Kaya minsan kapagka ang tao nakakaranas ng mga problema, yan ang pinakaimportante po talaga dapat nating binabantayan yung isip po natin. Kaya kapag ano yung tinatanim daw po natin sa isipan natin, mga bulong ng kaaway ini-entertain natin sa ating isipan, eh, talagang panghihinaan po tayo. Pero sabi po dito ng Panginoon, "The Holy Spirit also strengthens us in the times of trial and difficulty." Dito po sa mundo bilang mananampalataya, hindi po tayo exempted sa mga pagsubok. Mas prone pa ang mananampalataya sa pagsubok. Bakit? Kasi po tinanggap na natin ang Panginoon, eh, bilang Diyos at tagapagligtas. Sino po bang naghahari sa mundong ito, 'di ba po ang diablo? Kaya gagawa si Satan ng mga way para maagaw tayo sa kamay ng Panginoon, pero hindi po pinapahintulutan ng Panginoon yan. As long as tayo po ay tapat na mananampalataya ng Panginoon, hindi po tayo maaagaw ng kaaway. Kaya kapagka may mga difficulties po tayo sa buhay, mga problema, ako po, minsan nakakalimot. Minsan napanghihinaan po ng loob, minsan nagwo-worry, ganyan, nagkakaroon po ako ng anxiety. Talagang ang lakas po ng galaw ng diablo, eh. Pero kapagka inaalala ko yung pangako po ng Panginoon, ang ginagawa ko po, talagang kahit mag-isa ako dito, nire-review ko siya. Sabi ko, "Lumayas ka sa bahay na ito. I rebuke you, Satan. Wala kang karapatan sa bahay ko, wala kang karapatan sa isipan ko, wala kang karapatan sa pamilya ko, wala kang karapatan mga sakit at karamdaman, kahirapan." Kaya lahat, name it, anumang mga plano ng kaaway, sabi nga po sa napakinggan ko, pangalanan mo, palayasin mo, para hindi siya magtagumpay. Kaya po, sa buhay po nating mananampalataya, hindi po tayo exempted diyan. Kaya nga dapat nagpe-persevere po tayo sa faith, eh. Kasi ang gusto ng kaaway hindi tayo manalo, pero God is good, andiyan po ang Holy Spirit, pinapatatag niya po tayo. Binibigyan niya po tayo ng lakas sa mga pagsubok, sa mga problema. Kaya nga sabi ni Sister Hedy nung unang araw, minsan nawawala rin yung fire ng Holy Spirit, ba't gano'n? Minsan nararanasan din po natin yung gano'n, eh, Lord, gano'n, nararanasan mo yung minsan nanlalamig ka, minsan nawawala po yung init mo sa mga problema, ganyan. Pero hindi po papayagan ng Panginoon na magtagumpay ang kaaway. Kaya ang ginagawa ko po kapagka gano'n ang nararamdaman ko, nagde-dwell pa po ako sa Panginoon. Ang ginagawa ko po, nagwo-worship po ako, kahit anong ginagawa ko, naglilinis man ako, nag-aano, hindi ko ini-entertain yung ano sa ano ko, eh, sa isipan ko, eh. Lalo na pagdating sa asawa ko, di ko ini-entertain. Kaya sabi ko, mabuti ang Diyos, eh. Sabi niya kung yung ibon pinapakain niya, eh, ako pa nakawangis niya. Kaya sabi ko, "Lord, pag-aralan ko mabuti na hindi ako magwo-worry, hindi maaagaw ng kaaway yung kapayapaan ko." Although minsan bumibigay kapagka may mga problema, pero alam mo yon, yung presence ng Holy Spirit, kino-comfort po ako. Nako-comfort ako, binibigyan ako ng security na andiyan lang ang Panginoon, kasama lang po natin ang Panginoon, kasama mo lang 'yan, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Kaya hindi po talaga tayo dapat nagpe-pretend ng malakas. Kaya ang binibigay nga po natin yung kahinaan natin sa Panginoon, eh. Kasi alam naman po natin na bilang mananampalataya, prone tayo sa atake ng kaaway, tama po? Prone tayo sa mga pambabato ng kaaway sa ating isipan na kung ano-ano. Pero hindi po dapat natin sinusukuan yung faith po natin sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon, ang manatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Kaya nga po nababasa ko ngayon sa James, eh. Sabi ko po sa live group kahapon, "Lord, may pagsubok na." Pero sabi po dito, "Magalak ka 'pag dumaranas ka ng pagsubok, magalak."
'pag dumaranas ng pagsubok. Kasi po dun sa pagsubok pala na yun, dun po tayo lalong tumatatag. Alam niyo po yun? Umaano po yung faith natin, nagkakaroon tayo ng malalim na pananampalataya po sa Panginoon. Kaya nung naranasan ko yung matinding dagok ng pagsubok sa buhay po namin, 3 years ago, talagang sabi ko, "Lord, hiwang-hiwa yung puso ko." Talagang parang sinaksak. Pero alam niyo po yun, mabuti pa rin ang Panginoon, lahat po ng bagay may plano po ang Diyos. Kaya alam ko naman po na one day, talagang makakamtan po natin yung buhay na walang hanggan kapagka talagang nagpatuloy tayo sa kabila ng mga pagsubok. At nandiya-diyan po ang banal na espiritu para po palakasin po tayo. Binibigyan niya po tayo ng protection. The Holy Spirit strengthens us in times of trial and difficulty. He equips us with strengths and courage we need to remain firm in our faith. Kaya kahit ano pong pagsubok, financially, physically, ang dali mong sabihin, eh. Pero kung ikukumpara ko po yung kagaya nga po ng sinabi ko kahapon, kung kukumpara ko yung pagsubok namin way, way back ilang years na, kung yung 5 years old pa lang ako simula magkaisip ako. Sabi ko, "Lord, nagkaroon ng mental problem nanay ko, buti yung tatay ko hindi ng babae 'no." At despite sa pagsubok po na yun, wala akong nanay, lumalaki po ako, eh. Hindi ako nahahandaan ng pagkain papasok sa school, uuwi, wala po akong pagkain, eh. Sabi na ng tatay ko, "Utang ka na lang diyan." 'Pag inaalala ko yung pagsubok po na yun, sabi ko, "Paano nagawa ng tatay ko yun?" Pero dahil po sa pagsubok na yun, mas lalo siyang kumapit sa Panginoon. Alam niyo po yun? And then ang kaaway talagang talagang wala siyang ibang gustong gawin kundi sirain yung pamilya, eh. Kaya habang lumalaki po kami, nag-iba-iba po kami ng direction, eh. Alam niyo po yun? Kahit na, mananampalataya na po yung tatay ko, eh, ang kaaway talaga sinisira yung buhay ng pamilya ko, eh. Kaya sabi ko, "Lord," sabi ko, "napakabuti mo pa rin po despite sa mga pagsubok na naranasan po namin." Biruin mo, sabi nga po palagi ng patotoo ng tatay ko kapagka nasa pulpit siya, 15 years may sakit ang asawa ko, hindi ko na alam kung papatayin daw po niya kami. Sabi niya paano niya palalakihin o lasunin na lang daw po niya kami. Sabi ko ba't pinapatotoo 'to ng tatay, eh, hindi pa naman po ako malalim na mananampalataya. Nakakahiya, eh, kasi naririnig ng ibang tao na nagkaroon ng gano'n yung nanay ko, pero dapat nino-normal po natin 'yun kasi part po ng pagsubok 'yun bilang isang Kristiyano. Kaya po dahil po sa gano'ng mga pagsubok, magalak pa rin po tayo. Kahit ano pa 'yan, kahit buhay pa daw ang kapalit, magalak pa rin daw po tayo. Kahit maranasan natin yung sakit, magalak pa rin daw po tayo. Kasi may pangako po ang Diyos, eh, sa atin. Kaya yung pinakamalupit na pagsubok na naranasan ko, hindi ko sinisi ang Panginoon. Eh, yung iba kong mga kapatid, nasaan ba yung Diyos? Bakit pinabayaan niyang mamatay? Eh, sabi ko po, 'pag pinagninilay-nilay ko yung salita ng Panginoon, ang buhay po talaga natin hawak ng Diyos. Hindi tayo puwedeng magmalaki sa Kanya. Nasa Kanya yung haba, nasa Kanya yung iksi ng buhay po natin. Basta ang alam po natin na yung buhay po natin dito ay ginagamit nga daw po natin para sa ikapararangal po ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga po magpatuloy po tayo sa kabila ng ating mga pagsubok at hindi po hahayaan ng Panginoon na magwagi ang kaaway sa ating mga buhay dahil tayo ay selyado na ng banal po ng Espiritu. Next po, tayo po ay nasa application. Sabi po dito, the seal is mark of ownership and the presence of the Holy Spirit. Guarantees that God Himself dwell in us. Kaya nga po ang selyong ito ay ang tanda ng pagmamay-ari na tayo. At ang presensya po ng banal na Espiritu ay ginagarantiyahan po tayo na ang Diyos mismo ay nananahan po sa atin. Kagaya po na sinasabi dito, parang paunang bayad po yan sa bahay, yung Holy Spirit. At kapag bumalik po siya, tatapusin niya kung ano yung ipinangako ng Panginoon sa atin. Kaya magpatuloy lang po tayo. Next po. Pero may babala bilang isang mananampalataya. Ito po yung sinasabi po niya sa Hebrews 6:4-6 at 10:26-31.
babala sa mga mananampalataya na huwag tumalikod sa pananampalataya. Huwag po natin tatalikuran yung pananampalataya po natin kasi maaari pong magkaroon tayo ng mahirap na problema, 'di ba? Mahirap. Katapos nating malasap yung kabutihan ng Diyos, isusuka natin siya. Kaya mahirap po pag tumatalikod po sa Panginoon. Next po. Kaya pag sumikapan po nating maging ganap ang ating kaligtasan, nang may lubusang paggalang at pag-ibig sa Diyos sapagkat ang Diyos ay kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Pag sumikapan, kailangan po nating i-work out, kagaya po sa mag-asawa, di ba? Kailangan ng constant communication para po mapanatili yung relasyon nila. Ganon din po sa Panginoon. Kailangan nakikipag-usap po tayo palagi sa Kanya. Hindi yung pagka okay na po tayo, pagka may extra time, kailangan pagkagising pa lang ng umaga, ang hinahanap na po natin ay yung presensya po ng Panginoon. Kaya gano'n ang ginagawa ko, imbes na i-load ko ng kung ano-ano yung isipan ko, ang uunahin ko muna since nagising naman ako ng 5 AM, 'di sumali na ako sa prayer, 'di ba po? Mas mas nakalulugod sa Panginoon na inuuna po natin siya. Kaya nga po kahit na sabihin natin pamilya na tayo sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God and His righteousness and all these things, all these things. Ano ba yung all these things na yun? Lahat ng mga pangangailangan mo, lahat ng gusto mo, lahat ng gusto mo para sa pamilya mo, all these things shall be added. Seek first the kingdom. Kaya pag binubulay-bulay ko po yun, talagang unahin mo ang Panginoon sa buhay po ninyo. Kaya pagkagising ng umaga, mag-worship na po tayo. Huwag na nating sayangin yung 30 minutes na pag-social media kapag nagising na po tayo. Ang ginagawa, i-share ko lang po naman yung sa akin po. Pag nagising na ako, Lord, kinakantahan ko na po siya, nagpe-pray na po ako, then maya-maya nagjo-join na po ako sa then gano'n din po pag-uwi, wala na akong time manood ng Netflix, eh. Minsan lang pagka talagang may extra time pa ako, pero kapagka na ano po talaga, hindi na ako nanonood ng mga kung ano-ano, eh, kasi kung baka ano lang mapanood ko dun, eh. Ang ginagawa ko, nanonood naman po ako ng preaching sa gabi, then pagtapos ko po makapanood ng siguro mga 30 minutes, mga 40 minutes, nakapagpahinga ako galing school, magbabasa na po ako. Gano'n ko po pina-practice yung sarili ko, eh. Kasi spiritually, puwedeng gamitin din ng kaaway yung mga ginagawa natin sa araw-araw na buhay natin, eh. Baka tayo'y manghina. Kaya ang ginagawa ko po, pinapakain ko po yung espiritu ko ng 'yan, mga nanonood po ako ng preaching, kung sino-sino mga preacher na napapanood ko. Halimbawa, nanonood ako kila Brother Eddie, makikinig din po ako sa ibang preacher para nakakakuha po ako ng aral. Kaya yun po. Sabi po dito, the seal empowers us to persevere if we walk in obedience. Kaya kailangan po na sumusunod po tayo sa direction ng Holy Spirit. Hindi po yung sarili nating gusto. Kasi kapag nagdesisyon tayo, 'di ba, hindi naka-align sa gusto ng Espiritu Santo, may conviction tayong ah, nararanasan. Kaya parang pagka naramdaman mo yon, ibig sabihin hindi gusto ng banal na espiritu yung ginagawa mo. Kapag may nagawa tayo, halimbawa ko na lang, meron kaming misunderstanding kaya 'pag pinag-aano po ako ni Sister Glenda parang hindi ako worthy humarap sa Diyos, eh, kasi meron kaming tampuhan ng kapatid ko, eh. Kino-convict ako ng Holy Spirit, eh. Kumbaga mali yung ginagawa ko, although siya yung nakasakit sa'kin. Kaya mahirap din po yung pride sa tao kapagka ano po natin yung pride sa puso natin. Nag-grieve po yung Holy Spirit. Sabi ko ang prayer ko, Lord, kahit na kasi kung i-she-share ko lang po sa inyo 'no, hirap po maging bunso, eh, wala kang boses, eh. Kaya ako, ang ginawa ko po talaga kung i-she-share ko lang po ang buhay ko sa inyo, lagi akong napapalo, lagi akong napagdidiskarte-han, ang hirap po mag-utusan, ganyan. Wala pong ano yun sa'kin kasi parang yun po ang role ng bunso, eh, parang sabi ko ang hirap maging bunso, wala akong boses. Habang lumalaki ako, hindi ako dependent sa kanila, eh. Kumbaga napagod na ako na, ba't sasabihin ko pa yung personal ko, hanggang sa ngayon, 'pag may mga problema ako, ang ginagawa ko po sa Lord na lang ako lumalapit, hindi ko na sila binibigyan ng problema. Kaya lang po hindi rin po tama. Kasi
Sa naranasan ko po pagka ako'y ano, siguro part na rin sabi nga nila kung dinidisiplina ka, napapalo ka, siguro mahal ka nga po talaga nila. Pero bugbog po ako, eh. Pero hindi po. Habang lumalaki ako sabi ko, "Lord, i-ano mo yung pagmamahal ko sa mga kapatid ko." Kasi hindi ko rin alam, eh, bakit 7 years old pa lang ako, wala pa akong kamuwang-muwang. Lagi ng ginagamit na ng kaaway yung salitang black sheep ka. Lord, kung babalikan ko yung time na sinasabi nilang bakit ko naririnig yun? Sabi ko, bakit ko po naririnig sa mga kapatid yung black sheep ako? Kaya habang lumalaki ako, ganun yung nagiging ano ko sa utak ko na black sheep daw ako. Ganun daw po ako. Eh, hindi ko pala lubos maisip ngayon na pagtanto ko na ako naka-align ako sa Lord. Ibig sabihin pala, bata pa lang ako, alam na ng kaaway yung tutunguhin ko. Tama po ba? Na bata pa lang ako kasi sinabi nga po niya sa Jeremiah 29, sa Jeremiah, hindi ko lang po na ano yung ano niya, na sa sinapupunan pa lang ng nanay mo, kilala ka na ng Panginoon. Then ako, kilala na ako ng Panginoon, eh, bata pa lang po ako, eh. And then ang kaaway kumikilos po sa buhay ko pala, bata pa lang ako, na kung ano-ano yung mga deception na inaano niya sa'kin para isipin kong masama ako. 7 years old, sabi ko, "Ba't po ako tinatawag na gano'n?" Na wala akong kamuwang-muwang. So, nandito po, naka-align po ako sa paglakad ko sa Panginoon. Kung titignan ko naman po yung iba kong kapatid, yung iba kong mga kapatid talagang hindi sila sila yung nagsasabi sa'kin na gano'n. Kaya sabi ko, pinagpe-pray ko na, "Panginoon," sabi ko, "ito pala yung will mo sa buhay ko." Then pagka nagkakaroon kami ng family gathering, nung babalikan ko na po yung nagkaroon kami ng misunderstanding, ang prayer ko, "Lord, ayusin mo 'tong problema." Kasi naggi-grieve yung Holy Spirit ko na hindi ko sila pinapansin. Kahit nagkikita kami sa school, di kami nagpapansinan. Kumbaga, nasaktan niya po ako, eh, emotionally, at talagang alam niyo po yung nagkakaroon ako ng personal problem na wala akong hinihingan ng ibang tulong kundi ang Panginoon. May narinig pa akong salita, kaya talagang na-offend po ako, nasaktan po ako, pero at the same time nagsisi po ako sa Panginoon. Kaya nga, kung nagkakaroon ako ng sama ng loob sa kapatid ko, pumapatay na ako, eh, kaya naggi-grieve yung Holy Spirit ko. Sabi ko, "Lord, hindi matatapos ang taon na ito na hindi mo nare-restore yung relationship namin. Kaya hindi ko papayagan na magwagi yung kaaway sa buhay ko." Kaya nga sabi po dito, eh, sa sinabi po ni Paul, bilang isang atleta, kung ihahambing po natin yung faith po natin sa isang atleta, dapat nagpe-persevere po tayo para makamtan po natin yung pangako ng Panginoon sa atin, eh. Sabi po dito, "I strike a blow to my body and make it my slave, so that after I have preached to others, I myself will not be disqualified." 'Di ba po? For the prize. Sabi po yan sa 1 Corinthians 9:27. Kaya even mature believers like Paul must maintain spiritual discipline. Kaya dapat po talagang meron po tayong disiplina, eh, na bilang Kristiyano, asamin po natin yung pangako po ng Diyos. Hindi po tayo yung magiging ugat ng mga kasalanan. We must work out our salvation. Sabi po ng Panginoon sa kanyang salita, manatili tayo hanggang wakas na sumasampalataya po sa Kanya. Sabi po dito, complacency is dangerous, vigilance is necessary. Wag po tayong maging kampante sa ating faith, no? Wag po tayong maging kampante na ganito lang, na ganyan lang. Maging mapagbantay po tayo. The seal empowers us to persevere if we walk in obedience. Sige po, next po. The seal of the Holy Spirit is both glorious promise and solemn responsibility. Hindi lang po yung Holy Spirit, no, palagi. Kailangan sinusunod po natin ang direksyon ng Holy Spirit sa buhay po natin. At bilang mananampalataya, lagi po nating iisipin na tayo ay selyado ng banal na spirito at makakamtan po natin ang pinangako ng Diyos sa buhay po ng bawat isa bilang isang mananampalataya. Believers with the seal live kaya po asamin po natin yung kagaya po ng sinasabi ni Paul na asamin natin yung gantimpala. Kahit siya na bilang isang atleta sa mananampalataya, i-workout po natin yung faith po natin. Dahil pagkatapos po nun, kahit dumaranas tayo ng matinding mga pagsubok, matinding mga problema, kapag tayo'y sumampalataya sa Panginoon hanggang wakas, makakamtan po natin yung mga pinangako
ng ating Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Kaya po purihin po ang salita ng Panginoon sa umaga pong ito. Lord Jesus, Holy Spirit, salamat po Panginoon sa pagsama niyo po sa amin sa umagang ito. Lord, sabi nga po Panginoon ay kami po ay mga Kristiyanong selyado na at tinuturing mo po Panginoon na literal na anak Panginoon sa mundong ito. Kaya Lord, alam po namin na ang pangako mo, yung mga eternal blessing ay makakamtan po namin Panginoon kapag nanatili kaming matapat hanggang wakas Panginoon. Kaya Lord, tulungan mo kami anumang mga pagsubok, anumang mga nagpapahina po sa amin bilang isang mananampalataya. Tandaan po namin na anak mo kami, Panginoon, na palagi ka pong nandyan, Lord, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Ang presensya mo, Panginoon, ay kasama po namin. Kapag may mga times, Panginoon, na panghihinaan kami na loob, pag may mga times, Panginoon, na gulong-gulong aming isipan, pag may mga times na nalulungkot kami, Panginoon, iparanas mo sa amin ang iyong presensya. Salamat po, Banal na Espiritu. Kaya Lord, maraming maraming salamat po, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Ito pong aming samot dalangin sa matamis sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. Amen.